Good day everyone, I am RJ Moico and today let's talk about task-specific rubric and hyper-general rubric. Kung paano nga ba ito magamit or gagamitin natin sa pag-assess sa performances ng ating mga students. Now, let's begin with task-specific rubric. It is a scoring guides whose evaluative criteria are linked only to the particular task included in an specific performance task. Ibig sabihin, yung task-specific rubric ay ginagamit lang siya sa iisang activity or performance ng mga students. It is not applicable to use in other performance yung task-specific rubric kasi yung criterion and descriptions ng rubric na ito ay para lang talaga sa iisang performance. For example, nag-role play yung mga students and then ako nag-develop ng task-specific rubric. Then, yung na-develop ko na rubric ay para lang talaga doon sa role play. Hindi ko siya maaaring gamitin sa ibang activities. Kasi nakapaloob lang doon kung ano yung dapat na ma-evaluate ko sa role play na iyon. Then, one of the advantages of task-specific rubric is that it makes the scoring easier, no? Kasi alam na ng guro kung ano yung titingnan niya or i-evaluate niya sa performance ng mga students. And then, since yung expectations ng guro are already stated in the rubric, then it also becomes more simpler to evaluate or assess whether the performance or the requirements of the performance ay na-meet ng mga students or hindi. Kung may advantages yung task-specific rubric, syempre may limitations din ang paggamit nito. And the downside of task-specific rubric is that hindi siya gaano nag-provide ng instructional insight kasi they do not show teachers or students kung ano nga ba yung mga broader skills or learning targets na dapat pang ma-assess at ma-improve sa loob ng classroom. They only tell whether the specific task was done correctly or not. Next, hyper-general rubric. Hyper-general rubrics are scoring guides that contain evaluative criteria whose descriptions are exceedingly general or vague. Which means, yung hyper-general rubric ay gumagamit siya ng very broad or hindi siya gaano naiintindihan ng mga students yung bawat criterion or descriptions ng rubric na iyon. Hindi siya nagbibigay ng clear and specific details about what makes a student's work excellent, good, or poor, without explaining what was those mean for particular task. It focuses on overall impression or quality of the performance. Instead na dapat ma-measure yung specific skills or requirements, it measures the general performance ng isang bata. Because it is too general, this type of rubric doesn't help teachers or students na maintindihan kung ano bang specific skills or qualities ang ina-assess ng rubric na ito. Then, teachers cannot easily identify which parts of a student's performance need improvement kasi dun sa rubric ay sobrang general na talaga ng description. Since they don't explain what makes a performance good or bad, teachers cannot use them effectively to guide instruction or give detailed feedback to students. Kasi paano magbibigay ang guro ng feedback sa mga students kung sa rubric pa lang ay sobrang labo na. Hindi na gaano maiintindihan
kung paano ba or ano ba yung ina-assess or titingnan natin sa performance ng mga students. Now, let's differentiate the task-specific rubric and hyper-general rubric. Task-specific rubric evaluates the quality of a specific assignment. Based sa discussion kanina, yung task-specific rubric ay ginagamit lang talaga sa pag-assess ng isang performance. Hindi siya maaaring gamitin sa iba't ibang performance. Second, focused on content, mastery, procedural, accuracy, or assignment requirements. Kasi dito sa task-specific rubric, tinitingnan dito kung paano ba sinundan ng mga students yung instructions sa paggawa ng performance. Or sinunod ba ng mga students yung mga instructions sa paggawa ng activity na iyon or hindi? Ano ba yung mga correct methods nila sa paggawa ng performance or mga strategies nila? At dapat dito tinitingnan din kung na-demonstrate ba nila yung understanding about the topic. Next, often used for short-term assessment. Kasi itong task-specific rubric ay ginagamit lang sa iisang performance. Kaya hindi siya maaaring ulit-ulitin ang paggamit nito kasi bawat performance dapat kung gagamit tayo ng task-specific rubric ay iba-iba or magkaiba ang rubric na ginamit based sa based sa performance na iyon. Next, hyper-general. It provides a broad evaluation framework without detailed criteria. Based sa sinabi ko kanina na yung hyper-general rubric na ito ay palagi siyang gumagamit ng mga excellent, good, poor, then yung descriptions ng criterion na iyon ay hindi siya malinaw. Napakalabo para sa mga students, even sa mga teachers. Parang kung mag-evaluate sila, parang nalilito or parang nahihirapan talaga sila kasi yung descriptions na iyon ay hindi siya klaro or hindi siya gaano ka-specific yung dating para sa mga students and teachers. For example, binigyan ka ng teacher na excellent pero based sa rubric, hindi sinaad doon or sinabi kung ano ba yung nakamit ng performance ko, bakit binigyan niya ako ng excellent na rating. Parang ganon, parang kulang sa description, kulang yung pagbigay ng pagpapaliwanag or kulang yung i-assess. Parang general masyado talaga yung hyper-general rubric. Second, suitable for quick scoring or focuses on overall impression or quality of the performance. Since yung hyper-general rubric ay nakafocus lang siya sa overall impression or quality ng performance, ito yung sobrang parang ginagamit lang talaga siya sa panandaliang pagbigay ng rating or score sa mga performance ng mga bata. Kasi hindi na dito ina-explain or magbigay ng feedback kung bakit ganun yung score or rating na nakuha sa performance ng mga students. And then, instead na i-measure niya yung skills na or requirements na na-meet ng mga students sa performance nila, hindi na nila binibigyan pansin kung ano ba yung mga nakamit ng mga students based sa rubric na iyon. Kasi sobrang labo at general ng pagka-describe ng bawat criterion, kulang sa pagpapakaintindi or kulang sa pagpapaliwanag sa mga mag-aaral.